Chapter 10. Arlisa anak, maluhaluhang sabit ni Aling Ednaline. Masaya siya para sa anak dahil napakaliwalas sa mukha nito. Mama, tugon niya at lumapit to sa ina na nakaluhod. Anak, boses ng ina at niyakap ng mahigpit sa Arlisa. Patawarin niyo ako mama. Nagsisisi na ako sa aking mga nagawang kasalanan. Nakakaantig ng damdamin nito ang sabi na patuloy pa rin sa pag-agos ng kanyang mga luha. Matagal na kitang pinatawad anak dahil walang ina na hindi kayang patawarin ng isang anak. Salamat mama. Arlisa, sambit ni Rendel na dahan-dahang lumapit sa kanila. Rendel, kaya mo pa ba akong patawarin? Nagbago na ako. I'm sorry sa lahat kong nagawang kasalanan sa iyo. I'm sorry kung naghanap ako ng sobra-sobra nun. Dahil nabulag ako sa pera. Pero ngayon nagising na ako. Rendel, mahal na mahal pa rin kita. Sana mapatawad mo ko. Sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahayag nito at akma siyang lumuhod. Maagap siyang nilapit at pinigilan na gawin nito ang pagluhod. Oo mahal, pinatawad na kita. At sana tuloy-tuloy na yan para sa anak natin. Oo, pangako Rendel. Magbabago na ako at pagsisilbihan kita at ang ating anak. Maraming salamat dahil hindi mo ako kinamuhian mahal. Sabi nito at niyakap ang anak. Hindi ko yun kayang gawin Arlisa. Oo, nagalit ako pero hindi kita kinakamuhian. Kasi mahal na mahal kita at ina ka ng anak ko. Tugon ni Rendel at muling niyakap ang asawa. Anak, gusto mo pala ng kakambal mo na makadalo ka sa kanyang kasal. Sabi ni Ednaline. Hindi galit si Alaysa sa akin mama. Hindi anak, mahal na mahal ka ng kakambal mo. Kahit si TJ hindi na rin galit sa'yo. Gusto nila na maging okay na ang lahat. Gusto ko ring humingi ng tawad sa kanila ma. Sobrang laki ng kasalanan ko sa kanilang dalawa. Tura niya na may kasamang mga luha. Yan ang tama mong gawin anak. Walang mawawala sa atin kung marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. Pagsangayon ni Aling Ednaline. Bago sila tuli ang lumisan sa naturang bayan ay binigyan sila ng basbas mula sa pastor at sa kanyang mga kasister sa simbahan. Nangako si Arlisa at Rendel na bibisita sila sa simbahan 2 beses sa isang buwan. At tuwang-tuwa naman ito sa kanilang desisyon. Dumaan din sila sa inupahan ni Arlisa upang magpaalam at kunin ang kanyang kagamitan. Hanggang sa pabalik na sila ng Maynila at kasalukuyan silang nasa kahabaan ng biyahe. Magkatabi ang mag-asawa sa harapan at magkahawak ang kanilang mga kamay. Magkatabi naman ang maglola sa likuran. Aking Panginoong Jesus, ito na ang pinakamagandang regalo mo sa pagbabalik loob ko sa iyo. Maraming salamat dahil binigyan mo ako ng isang pagkakataon na maitama ko lahat ng aking pagkakamali. Iingatan ko po to, aking Panginoon. Pangako, habang buhay ako maglilingkod sa iyo kasama ang aking pamilya. Amen. Pipingdasal na Elisa na may kasamang mga luha. Okay ka lang mahal? Pag-aalala naman na tanong na Rendel sa asawa. Nang makita niyang pumatak ang mga luha nito. Oo mahal, masaya lang ako sa pinagkaloob ni Lord. Itong binalik niya kayong muli sa akin. Masaya rin ako mahal dahil buo na tayo. I know God has planned for us kaya nangyari ang lahat. But thanks God dahil muli niya tayong binuo. Saan ni Rendel? Oo mahal, napakabuti talaga niya. Madaling araw na sila dumating sa Maynila at sa kanilang bahay na sila tumuloy. Kasamang kanilang ina sapagkat nahihiya silang istorbohin pa si na Alaysa. Kaya ipinagpabukas na lang nila ang pagpunta sa kanilang bahay. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, agad hinatid ni Rendel ang anak sa kwarto nito. Nakasunod naman ng lola sapagkat doon ito matutulog katabi ang kanyang apo. Ma, si Arlisa. Tanong ni Rendel dahil nagtataka to kung bakit hindi sumunod sa kanila. Nasa baba, baka may ginagawa. Puntahan ko lang mama. Nagmadaling bumaba si Rendel. Mahal? Mahal? Sambit ni Rendel sa asawa. Yes mahal. Sagot ni Arlisa at nasa loob ito ng kanyang dating kwarto. Bakit ka nandyan? Pagtatakang tanong ni Rendel. Eto kasi ang kwarto ko at wala ka namang sinabi na sa kwarto mo ako matutulog. Malumani nitong tugon. Simula ngayon, dun ka na sa kwarto ko matutulog. Kwarto natin yon. Halika na at akin ang bag mo. Salamat mahal. Saad na Arlisa at imakap siya sa braso ng asawa. Hanggang sa makapasok na sila sa loob ng kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama at pinigmasan ng kabuuan ng loob.
Unang naligo si Elisa at nang matapos ito ay sumunod naman ng asawa. Hanggang sa magkatabi na ang dalawa sa kama. Sa simula, nagkakahiyaan pa ang dalawa. Ngunit si Rendel na rin ang bumasag sa kanilang katahimikan. Mahal, kumusta pala naging buhay doon? Sa simula ay malungkot, pero nung nakilala ng mga taga-church, unti-unting nagliwanag ang aking pananaw sa buhay. Masaya ako makita kang ganyan ngayon, mahal. Salamat, mahal. Pwede na ba nating dagdagan ang anak natin? Malambing na tanong ni Rendel sa bayakap niya sa asawa. Pwede naman, mahal. Nakangiting tugon na Elisa. Buong gabi, muli nilang pinagsaluhan ng kanilang pagmamahalan. Sa pagkakataong iyon ay wala nang ibang laman sa isip si Elisa kundi ang kanyang tunay na asawa lamang. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa bahay ng kanyang kakambal. Kinakabahan man siya sa muling pagkikita nila ng kanyang dating kinakasama at kapatid. Nilakasan pa rin ito ang kanyang loob, kasama niyang kanyang pananalig sa Diyos. Halika anak, yaya ni Aling Ednalyn sa kanyang panganay. Mami, pwede ba akong hahawak sa iyong kamay? Oo anak, gustong gusto yan ni Mami. Nakangiting tugon naman ni Elisa sabay tingin sa kanyang asawa. Nakapasok na sila at nagtuloy sa sala at iniintay ang pagbaba ng mag-asawa. Nang makita ni Elisa na pababa ng mag-asawa, agad siyang napahawak sa kamay ng kanyang ina. Pinisil naman ito ni Ednalyn upang ipadama sa isang anak na nasa tabi lang siya at handang alalayan. Na makalapit na ang mag-asawa ay agad tumayo si Elisa. Elisa, TJ. Kinakabang sambit ni Elisa at dahan-dahang lumuhod. Tumayo ka, Elisa. Utos ng kanyang kakambal. Ngunit hindi nakinig si Elisa at nagpatuloy sa kanyang pagpapakumbaba. Taos puso akong humihingi sa inyo ng tawad sa lahat-lahat ko nagawa sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Pahayag na Elisa na ang mukha ay nakasubsob sa sahig. Elisa, lahat tayo nagkakamali. Pero ang importante, maitama natin ang ating mga pagkakamali. At hindi pa huli ang lahat. Pinatawad ka na namin at hindi na ako galit sa'yo. Mahal kita, Elisa, dahil kapatid kita. Madamdaming tugon ni Ali sa bayakap sa kanyang kakambal. Salamat, Elisa. At pahigpit na niyakap ang kakambal. Napaiyak si Aling Ednalyn habang pinagmamasan ng dalawa niyang anak. Mga anak ko. Madamdaming sambit nito at sa kauna ng pagkakataon iniyakap niya ng sabay ang dalawa niyang anak. Kapwa namang napaluha ang dalawang lalaki habang pinagmamasan ng kanilang mga asawa. TJ, patawarin mo rin ako. Sabi ni Elisa matapos ang yakapan ng mag-ina. Pinatawad na kita. Basta ipangako mo lang na mamahalin mo ang iyong anak at asawa. Salamat. Tugon na Elisa sabay tango rito. Nagiging maayos na ang lahat at tumingi rin ng tawad si Elisa kay Doña Marites. Mismong pinuntahan ni Elisa ang Doña sa bahay nito, kasama ang kanyang ina at si Rendel. Napatawad naman siya ni Doña Marites. Sobrang gaan ang pakiramdam na Elisa na makauwi siya sa kanila. Mahal, sambit na Elisa kay Rendel at maaliwalas ang kanyang mukha at umupo sa gilid ng kama. Yes, mahal. Tugon nito at umupo sa tabi ng asawa. Ang saya-saya ko sa obra. Ang sarap sa pakiramdam na nakahingi ako ng tawad sa lahat ng nagawang ko ng kasalanan. Ang saya ko rin, mahal, dahil masaya na ang pagsasama natin. I love you so much, mahal. Sumapit ang araw ng kasal ni TJ at ni Elisa. Kasama doon ang binyag ng kanilang kambal. Isa si Elisa na nakikipag-coordinate sa kanilang kasal. Tuwang-tuwa naman si Aling Ednalyn na nakitang totoong pagbabago ng kanyang panganay. Carla? Tawag ni Elisa sa kanyang anak. Yes, Mommy. Halika na, magpalit ka ng damit mo at pupunta na tayo sa simbahan. Binihisan ni Elisa ang anak. Mahal, ako nang tatapos ng pag-aasikaso sa bata. Magbihis ka na rin. Tura ng kanyang asawa. Tapos ka na ba, mahal? Hindi pa, madali lang naman ako magbihis kaya ikaw nang mauna. Tugon ni Rendel. Okay, mahal, salamat. Hanggang sa nakalisa sila at nagtungo sa simbahan, marami na ang nasa loob na tao nang sila'y dumating at wala pa doon ang kanyang kakambal. At maya-maya pa ay dumating na ang sasakyan ni na TJ. Una itong bumaba at pinagbuksan ng pinto ang asawa. Bumaba na to nakarga ang isang anak, bumaba naman si Doña Marites at karga rito ang isa pang apo. Agad rin itong kinuha ni TJ.
hanggang sa nakapasok na sila sa loob ng simbahan. At nasa harap na ng altar ang pari. Tanging sila na lang ang hinihintay. Unang ginanap ay ang binyag ng 2 sanggol. The celebrant greets all present and especially the parents and godparents, reminding them briefly of the joy with which the parents welcome this child as a gift from God, the source of life, who now wishes to bestow His own life on this little one. What do you ask of God's charge for? Baptism. Ano pangalan ng 2 sanggol? Stefano po at Stephen. You have asked to have your child baptized. In doing so, you are accepting the responsibility of training them in the practice of the faith. It will be your duty to bring them up to keep God's commandments as Christ taught us by loving God and our neighbor. Do you clearly understand what you are undertaking? We do. Handa na ba kayong tulungan ng mga magulang ng batang to sa kanilang tungkulin bilang mga Kristiyanong magulang sa bawat sanggol na to? We do, sagot ng mga ninang. Hanggang sa natapos ang binyag at sinod naman ang seremonya ng kasal. Pansamantalang hinawakan ni Rendel at ni Arlisa ang 2 sanggol, sapagkat si Aling Ednalyn ang tumayong nanay at tatay ni Alaysa. We are gathered here today in the sight of the God to celebrate one of life's greatest moments, the joining of 2 hearts in this ceremony. Today we will witness the joining of TJ and Alaysa in marriage. By the power vested in me, I now pronounce you, TJ, you may kiss your bride. I would like to introduce the happy couple. Masayang buong bisita sa kanilang nasaksihan, lalong-lalo si Doña Marites at si Aling Ednalyn. Papalabas na ng pinto ang bagong kasal nang merong 4 na armadong lalaki ang humabulot kay Alaysa. Bitawan niyo ang asawa ko! Hindi makalapit si TJ dahil tinutukan siya ng baril. Huwag kang sumunod, sabi ng lalaki at tinutok niya ang baril kay TJ. TJ, wag! Pigil ni Alaysa sa asawa dahil akma pa rin itong susunod. Sakay, utos ang lalaki kay Ali. What's going on here? Magtatakang tanong ni Doña Marites at dali-daling yakap ang nag-iisang anak. Ali! Pagsigaw naman ni Aling Ednalyn. Natulala si Rendel at maigpit na niyakap ang sanggol at hinigpitan rin niya ang paghawak sa kanyang anak. Biglang naalala ni Rendel ang plate number ng van at sabay tingin niya sa asawa at nakatingin rin to sa kanya. I think hindi si Alaysa ang pake nila, mahal. Kadautal niyang sabi sa asawa. Sino sila? Seryosong tanong ni Rendel sa kanya. Mamaya ko na ipapaliwanag, mahal. Alaysa! Sigaw naman ni TJ at akmang hahabulin niya ito. TJ! Mahinahong sabit ni Arlisa at hinabakan niya ang balikat. Lumingo naman to sa kanya. Arlisa, huwag ka mag-alala, makakabalik ang asawa mo na ligtas. Alam ko na, ako ang kailangan nila. What do you mean? Doon ko na lang ipapaliwanag sa bahay mo. Kailangan natin tumawag ng pulis. Dali-daling kinuha ni Doña Marites ang phone sa kanyang shoulder bag. Huwag! Baka mapahamak pa ang aking kakambal. Pigil niya. Anak, kilala mo ba sila? Luha ang tanong naman ni Aling Ednalyn. Oo, pero umalis muna tayo dito. Dali-dali nilang nilisan ng simbahan at agad dumiretso sa bahay ni na TJ. Arlisa, sino sila? Tanong agad ni TJ na makarating sila sa bahay. Ako ang may atraso sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit ko dinukot ang anak ninyo noon dahil inipit nila ako sa aking utang na 2 milyon. 2 milyon? Gulat na tanong ni Rendel at agad yumuko si Arlisa. Nalulong ako sa kasino ng 1 buwan. Noong una lagi ako nananalo. Ngunit kalaunan sunod-sunod na ang aking pagkatalo. Sa kagustuhan ko makabawi at maibalik ang perang natalo, nagsimula akong umutang. Hanggang sa hindi ko na namalayan na umabot na pala ng 2 milyon ang aking utang. At ginamit ko pa ang pangalan ni Alaysa. Pero huwag ka mag-alala, TJ, gagawin ko ang lahat upang maibalik ang asawa mo na ligtas. Nakaramdaman naman ng awa si Rendel sa asawa. Ang akala niya noon ay may lalaki si Arlisa kaya ito galit na galit sa asawa. At anong paraan ang gagawin mo, mahal? Mahinahon tanong ni Rendel. Bahala na. Pupunta ako doon kapalit ng kalayaan ni Alaysa. Hindi ako papayag. Dahil baka ikaw naman ang mapahamak. Tutol ni Rendel.
Saan kasino yan, Arlisa? Kalmado nitong tanong. Diyan lang sa syudad. TJ, pwede mo ba akong pautangin ng 2 milyon? Kahit hulug-hulugan ko na lang buwan-buwan. Pakiusap ni Rendel at nakayako ito. Hindi agad nakasagot si TJ at nag-iisip ng ibang paraan. Anak, kung ibenta mo na lang ang bahay mo sa probinsya at yung maliit nating bahay kasama ang lupa. Suhestyon ni Aling Ednalyn. Naisanla ko yun sa bangko ng 1/2 milyon. At hindi ako papayag na ibenta yung bahay natin, Mama, sapagkat alaala niyo yun ni Papa. I think hindi rin naman yata na nadukutin nila si Alaysa. Illegal yun. Pahayag naman ni Doña Marites. Mama, pwede mo bang tawagan si attorney? Kumonsulta ka kung makatwiran ba ang pagdukot niya sa aking asawa. Okay, San. Di na makapaghintay si Elisa sa kanilang desisyon. At sobrang kanyang pag-aalala sa kanyang kakabal. Nagpaalam siya na magpupunta ng banyo. Ngunit ang totoo ay pupunta niya ang kapatid. Ayaw niya na naperwisyo ang mga ito, lalo na ang kanyang asawa. Kumpiyansa naman si Rendel hindi kikilos ang asawa na mag-isa kaya hinayaan niya ito na magbanyo. Rendel? Sambit ng kanyang biyanan. Bakit, Mama? Nasaan si Elisa? Nagbanyo. Putol yan tugon dahil mahigit kalahating oras na pala ito na nagpaalam at napatakbo siya sa kusina. Mahal! Elisa! Paulit-ulit niyang sambit at katok sa banyo ngunit walang sumasagot. Tumakbo ito sa labas at dumaan sa pinto ng kusina. Elisa! Kinabahan si Rendel at inikot ng buong labas ng bahay. Si Rendel, nakita ko po na nagmamadaling umalis si Ma'am Elisa. Sabi ng katulong at kasalukuyan nagsasampay ng damit. Ngayon lang ba? Mga 30 minutes na po. Shit! Bulalas niya at patakbong pumasok. Mama, si Elisa! Hinihingal naman itong sabi. Bakit anong nangyari sa kanya? Kinakabahan tanong ni Aling Ednalyn. Umalis siya, Mama. Nag-aalala ko sa magkapatid. Halika, Rendel, samahan mo ako sa bangko. Mama, tawagan mo si detective at magpatulong ka sa kanya. Pero dito lang kayo sa bahay. Bilin ni TJ. Samantala, papunta ang puting van sa syudad at hindi makapagsalita si Alaysa dahil nilagyan ng tela ang loob ng kanyang bibig. Kinabahan siya habang tinitingnan ng mga lalaki dahil may mga baril silang hawak. Ngunit pilit niyang nilalakasan ang loob alang-alang sa kanyang pamilya. Lord, please help me. Piping dasal ni Alaysa at hindi nito mapigilan ang mga luha niya. Bigla itong bumaha nang maalala niya ang mga anak. Huminto ang van sa malaking basement. Baba, bilisan mo. Utos ang lalaki. Medyo nahihirapan naman si Alaysa dahil nakasuot pa to ng wedding gown. Hanggang sa pumasok sila sa opisina. Kumusta? Long time no see. Bati ng isang hindi familiar na mukha. Sino ka at bakit mo ako pinadukot? Tanong agad niya nang matapos alisin ang tela na nasa kanyang bibig. Pumalakpak ang lalaki na puno ng alahas sa mga daliri. Sa kamay at sa liig. Wow! Ang bilis mo namang makalimot. Nagka-amnesia ka ba? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ito ginawa sa akin? Singal niya sa lalaki. Oh, come on. Alaysa, nakalimutan mo na ba ang 2 milyon na utang mo? At nagsimula na itong magalit. 2 milyon? Oh my God, paano ko nagkaroon sa inyo ng ganyang kalaking halaga? Hindi ko nga kayo kilala. Look at this. Baka sakaling maalala mo. Inis na ang lalaki sa kanya at pakiramdam nito ay naglolokohan lang sila. Kasino? Lumaki ang mga mata ni Alaysa na makita ang kanyang pangalan ngunit ang pirma hindi sa kanya. Do you remember? The man asked seriously. No, hindi ko pirma yan. Matapang niyang tugon. Are you kidding me, ha? And he suddenly slapped Alaysa's face. Alaysa was shocked. Hindi nga ako yan. Baka ang kakambal ko ang may atraso sa iyo at hindi ako. Putol niyang sasabihin na biglang bumagsak ang pinto. Alyssa? Bulala siyang sambit sa pangalan ng kanyang kakambal. Alaysa, I'm sorry. Bigla niyang niyakap ang kapatid dahil naawa to na makita ang dugo sa labi nito. Bakit ka pumunta dito? Pabulong na tanong ni Alaysa. Dahil hindi dapat na ikaw ang nandito. I'm sorry, nasira ako ang kasal niyo ni TJ. Sabay punas ni Alyssa sa dugo na nasa labi ng kanyang kakambal.
Tulala naman ng manager na makita ang mukha nilang dalawa at hindi alam kung sino ang nakaharap niya noon. Pakawalan mo ang kapatid ko. Wala siyang kasalanan sa inyo. Ako, si Arlisa, ang totoong may atraso sa inyo. Pakawalan? Saka ako na kayo pakakawalan kung maibibigay mo ng 2 milyon with interest. Ano? Wala yun sa pinirmahan ko noon. Galit na tugon ni Arlisa. Baka nakalimutan mo na. Mag-iisang taong ka nang hindi nakabayad. Pero wala sa usapan natin na mayroong interes kung hindi makabayad agad. Papaalalahanan lang kita. Huwag ka magkakamaling sakta ng aking kapatid dahil nasisiguro ko na hindi ka natitigilan ni TJ Cliff. Dating? Natatakot ako? Then let's see. Tura na Arlisa. Akin na ang numero ni Mr. Cliff. Dahil sa takot ni Arlisa na baka sasaktan silang dalawa ay agad nang binigay ng number ng kanyang asawa. Tinawagan naman ito ng manager upang hinga ng pambayad. 3 milyon? Akala ko ba 2 milyon lang ang utang ni Arlisa? Tugon ni TJ sa kabilang linya. With interest na yan, Mr. Cliff? Oh, come on, maybe that's not right. Reklamo ni TJ. Just follow what I told you, Mr. Cliff. Sige. But make sure my wife has no scars. Banta nito rito. Napalunok ang manager sa kanyang narinig sapagkat nasampal na niya ito. Tell me, where we will meet? TJ asked. Ibinigay ng manager ang kumpletong address. At nang matapos ang kanilang pag-uusap, inutusan ng manager ang mga tauhan nito na dali ng dalawa sa kanyang bahay. Saan niyo kami dadalhin? Singhal ni Arlisa. At mas lumala ang kaba na kanyang nararamdaman. Huwag kayo mag-alala, naniniguro lang ako. Pinasakay silang dalawa sa puting van at hindi alam kung saan sila dadalhin ng mga ito. I'm sorry, sabi ni Arlisa. Don't say sorry, Arlisa. Nangyari na to, sana lang makaligtas tayo dito at makauwi sa kanya-kanya nating pamilya. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat na makabalik ka lang sa piling ni TJ na ligtas. At ikaw? Tanong ni Arlisa na puno sa pag-aalala. Huwag mo akong isipin. Atraso ko to at dapat kong pagbayaran. Sabayo ko ng kanyang ulo. Hindi kita iiwan dito. Hindi na ako papayag na muli pa tayong magkalayo.